Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Siquijor ay kilala si Nardo bilang isang bihasang panday. Ang kanyang mga likha tulad ng bolo, itak at mga sandata ay hindi lamang simbolo ng tibay, kundi proteksyon laban sa masasamang nilalang na pinaniniwalaang nagtatago sa kagubatang hindi kalayuan sa kanilang lugar. Sa kabila ng kanyang abilidad, ang kayamanan niya ay ang nag-iisang anak na si Lila. Matagal nang alam ng mga matatanda sa baryo ang isang lumang kwento patungkol sa mga aswang na minsan nang nagbigay ng labis na takot sa mga tao. Mga nilalang na nagpapanggap na karaniwang tao sa araw, ngunit mga halimaw na pumapaslang at kumikitil ng buhay pagsapit ng gabi at kabilugan ng buwan. Marami sa mga matatanda sa baryo ang nagsasabing naging pugad ng mga aswang ang gubat na halos malapit lamang sa kanilang baryo. Bagamat matagal nang hindi nagpaparamdam ang mga nilalang, ay nananatiling buhay pa rin ang takot sa puso at isipan ng bawat matatandang nakasaksi sa bangis at lupit ng mga aswang. Huwag kayong magpapagabi sa labas at umiwas sa gubat tuwing kabilugan ng buwan. Mga katagang madalas sambitin ng mga lolo at lola sa baryo. Ngunit para sa mga kabataan, ito ay nakakatawa na lamang na panakot sa mga bata. Isang araw bago ang kabilugan ng buwan ay dumating si Lila sa pandayan ni Nardo. May bitbit itong bayong na naglalaman ng mga halamang gamot. "O bakit, Lila? Saan ka pupunta at nakabihis ka? At ano ang laman ng bitbit mong bayong?" Magpapaalam lang ho ako, Itay. Dadalaw ako kay Natyang Nena. Nabalitaan ko po kasi na may sakit ang tiyang kaya dadalhan ko ng mga halamang gamot. Nilingon ni Nardo ang orasang nakasabit sa dingding. 7:00 ng umaga noon. "O siya, basta't iwasan mong gabihin sa pag-uwi. At huwag kang dadaan sa gubat. Delikado roon, lalo't ganitong panahon ng taglabong." Tumango naman ang dalaga at nangakong iikot sa daang patag. 4:30 ng hapon ay gumayak ng umuwi ng bahay si Nardo. Pagdating nito ng bahay ay wala pa rin ang anak. Napabuntong hininga ito habang tinutungo ang kusina upang magtimpla ng mahihigop na kape. Matapos makapagtimpla ay nagtungo naman ito sa balkon at tinanaw ang kaliwat kanang bahagi ng daan. Ngunit palubog na ang araw ay hindi pa rin nakakabalik ang anak. Lumipas ang mga oras at ang pangamba ni Nardo ay unti-unti nang lumalalim. Napagpasyahan niyang sunduin na lamang ang anak sa karatig na baryo kung saan nakatira ang kapatid na may sakit. At dahil sa binilinan niyang umiwas sa gubat ang anak, ay sa patag na daan din siya dumaan. Umaasang makakasalubong nito ang anak na si Lila. Habang binabaybay ni Nardo ang maalikabok na kalsada, ay bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pagkabog ng dibdib. Isang uri ng kaba na hindi niya kayang bigyan ng magandang kahulugan. Mas binilisan niya ang paglalakad habang ang bilog na buwan ay nagbibigay liwanag sa kapaligiran. Nasa kalagitnaan na siya nang bigla siyang magulat sa paglipad ng isang tila napakalaking ibon ang nagmula sa madamong bahagi sa gilid ng daan. Hindi na sana iyon bibigyan pansin ni Nardo, ngunit tila may bumubulong sa kanyang isipan. Napuntahan ang pinanggalingan ng dambuhalang ibon. Dahan-dahan siyang lumapit at maingat na hinawi ang mga damo. At ganun na lamang
ang panlalaki ng kanyang mga mata nang matagpuan niyang nakahandusay ang katawan ng nag-iisa niyang anak. Tumakbo siya at dali-daling nilapitan ang anak. Halos pawian siya ng kamalayan nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ni Lila. May malalim na kagat ito sa leeg. Ang mga mata ay nakatirik at ang kanyang tiyan ay tila niluray ng isang mabangis na hayop. Sa nasaksihang iyon ay hindi na napigilan ni Nardo ang magpakawala ng nakakabinging sigaw na umalingaw-ngaw sa maliwanag at tahimik na gabi. Sa baryo ay ginising ng malalakas na tahulan ng mga aso ang pagtulog ng mga tao. Ang ilan ay hindi napigilan ang sarili na dumungaw sa bintana upang bugawin ang mga asong nang bubulahaw sa kanilang pamamahinga. Ngunit labis na pagkagulat ang kanilang naramdaman nang makita si Nardo na naglalakad at buhat-buhat ang walang buhay na anak. Habang ang lahat ay nalulumbay sa sinapit ng dalaga at labis na naaawa kay Nardo, ay nanatiling tahimik lamang si Nardo. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, nag-aalab ang galit at pagnanais ng hustisya. Nang gabing iyon ay nagtulong-tulong ang mga tao upang maiayos ang bangkay ng pobreng dalaga. Pagsapit ng kinabukasan ay ibinili ni Nardo sa isang kaibigan ang pagbabantay sa burol ng anak at binalikan nito ang lugar kung saan niya natagpuan ang bangkay ni Lila. Doon niya natagpuan ang ilang kakaibang bakas ng paa. Hindi ito sa tao, ngunit hindi rin sa hayop. Parang paa ng isang malaking ibon, ngunit may hugis ng daliri ng tao. Habang sinusundan ni Nardo ang mga bakas, ay natagpuan niya ang isang lumang kubo sa loob ng kagubatan. At sa loob ng kubo ay may mga kakaibang bagay siyang nakita. Mayroong balat ng hayop, mga boteng naglalaman ng dugo, at ilang gamit na tila pagmamay-ari ng tao. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay isang damit na pamilyar sa kanya. Isa ito sa mga suot ni Lila. Pag-uwi ni Nardo sa bahay, ay agad naman siyang tinanong ng kaibigan. Hindi niya sinabi ang katotohanan. Bagkus ay gumawa siya ng isang lihis na dahilan upang wala munang makaalam sa kanyang natuklasan at binabalak na pagmamasid. Matapos mailibing ang labi ni Lila, ay sinimulan na ni Nardo ang pagmamatsyag sa baryo. Dito niya napansin ang kakaibang ikinikilos ng ilan sa kanyang mga kapitbahay. Si Aling Carling, na matandang hilot sa kanilang lugar, na hindi nahuhuli sa umpukan tuwing merong tsismis, ay bigla na lang hindi nagpakita. Si Cadencio, ang lasenggong madalas magkwento tuwing gabi, ay tila tahimik at hindi na nakikipag-inuman. Isang gabi kung saan perpekto na ang bilog ng hugis ng buwan, ay kasalukuyang nakaupo si Nardo sa labas ng kanyang bahay at malalim na iniisip ang mga natuklasan sa gubat at ang pagbabago ng ilang kapitbahay. Sinikap niyang iugnay ang mga ito sa pagkamatay ng anak. Nang walang ano-ano, ay nakarinig siya ng malakas na pagaspas ng tila malalaking pakpak sa himpapawid. Tumayo siya at nagmamadaling pumasok ng bahay. Agad niyang tinungo ang dingding kung saan nakasandal ang kanyang sibat na bagakay
at agad niya iyong kinuha at tumakbong palabas ng bahay. Inabutan niyang naroon pa rin ang nilalang at tila abala sa kung ano ang ginagawa sa bubong na iyon. Sinikap niyang hindi makalikha ng ingay at dahan-dahan siyang lumapit at itinutok ang sibat. Nang sigurado na siyang sakto na ang kanyang pagkakaasinta, ay walang pagdadalawang isip na pinakawalan ni Nardo ang tangan niyang sibat. Lumipad sa ere ang sibat na bagakay at tumama iyon sa pakpak ng nilalang. Isang nakakakilabot na atungal ang kumawala sa bibig ng aswang. Mabilis na iyong lumipad habang ang dugo nito sa nabutas na pakpak ay tumutulo sa lupa. Agad dinampot ni Nardo ang kanyang sibat at sinundan ang mga patak ng dugo. At gaya ng naunang bakas ng mga paang sinundan niya noon, ay dinala siya ng mga patak ng dugo sa kubong natuklasan niya sa gubat. Maingat na nilapitan ni Nardo ang kubo at dahan-dahang binuksan ang nakasarang pintuan. Unang bumungad sa kanya ang napakalansang amoy at may kadiliman na loob ng kubo. Kasunod nun ay nakarinig siya ng malalim na paghinga ng tila nahihirapang tao. Nilapitan niya ang maliit na silid sa loob ng kubo at doon niya nakita si Aling Carling. Nakaupo sa isang sulok, duguan ang balikat at nanginginig. Napadako ang paningin ni Nardo sa isang mangkok sa tabi ni Aling Carling. Puno ito ng dugo at ilang piraso ng laman na hindi niya matukoy kung galing sa hayop o tao. Nardo! Hindi mo dapat ako sinundan! Mahinang sambit ni Aling Carling. Ikaw ang halimaw na pumatay sa anak ko. Nanginginig ang boses ni Nardo sa galit, ngunit puno ng pagtataka. Napangisi naman si Aling Carling. Ang kanyang tinig ay biglang tumalim. Nag-iba na parang dalawang boses ang nagsasalita. Ako ang halimaw. Ang tawag nyo sa amin ay halimaw dahil hindi nyo nauunawaan ang takot, ang kagutuman, ang sumpang dinadala namin. Sa isang iglap, ang anyo ni Aling Carling ay nagsimulang magbago. Ang kanyang maliit na katawan ay unti-unting lumaki. Ang kanyang balat ay nagiging kulay abo at ang kanyang mga kuko ay humaba na parang patalim. Ngunit ang pinaka-nakakagimbal ay ang kanyang mga mata. Tila nag-aapoy ito at puno ng galit at poot. Hindi ko ginusto ito. Tulad mo, may pamilya rin akong minahal. Ngunit nang ako'y isilang, dala ko na ang sumpa ng aming lahi. Sumpang nagtatago sa dilim, kumain ng laman, at mamuhay sa takot ng mga tao. Wika ng halimaw habang hinahawakan nito ang sugat sa balikat. Ngunit ang galit ni Nardo ay hindi na maaawat. Sumpa, paano mo ipapaliwanag ang ginawa mo kay Lila? Buhay ng anak ko ang kinuha mo, kaya kukunin ko rin ang buhay mo. Wala kang karapatang mabuhay sa mundong ito. Iniamba ni Nardo ang kanyang sibat. Ngunit bago niya ito maihagis, ay isang nilalang ang biglang sumulpot. Winasak nito ang kahoy na dingding ng kubo at diretsyong dinamba si Nardo. Sa lakas ng pagkakadamba sa kanya, ay tumalsik si Nardo at umumpog ang ulo
sa haligi. Bumagsak sa sahig si Nardo na wala ng malay tao. Galit na lumapit ang aswang sa walang malay na lalaki at nang akmana nitong lalaslasin ang lieg ni Nardo ay biglang may kumalabog. Napalingon ang nilalang at nakita nitong tumumba at bumagsak sa sahig ang nanghihinang si Aling Carling. Agad itong dinaluhan ng aswang. Binuhat nito si Aling Carling at mabilis nang tumakas. Kinabukasan ay nagkamalay na si Nardo. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay kita niyang wala na ang mga aswang. Pinilit niyang makatayo kahit pumipintig pa sa sakit. Ang kanyang ulong nagkaroon ng sugat dahil sa malakas na pagkakauntog sa kahoy na haligi. May panghihinayang na nilisan ni Nardo ang kubong iyon ng aswang. Sa kanyang paglalakad pa uwi ay nakasalubong nito si Mang Bartolome, ang kilalang albularyo sa kanilang lugar. "Saan ka galing, iho? At tila nang hihina ka?" Pagtatanong ng matandang albularyo. "Sa gubat ho, Mang Bartolome, kung saan ko natagpuan at nakasagupa ang aswang na pumatay sa aking nag-iisang anak." Napailing ang matandang manggagamot. Sabay nilapitan siya at tinapik ang kanyang balikat. "Mabuti at nakauwi ka pang buhay. Hindi sapat ang tapang sa mga ganong uri ng nilalang, Nardo. Sumama ka sa bahay at may ibibigay ako sa iyo." Kahit kumikirot pa ang nasugatang ulo, ay sumama si Nardo sa matanda. Pagdating nila sa bahay ay inabot ni Mang Bartolome ang isang uka-uka at may pagkaoblong na tila bato. "Ano ho ito, Mang Bartolome? Aanhin ko ang batong ito." Natawa ang matanda. Sabay nagwika ito. "Hindi yan basta bato, iho. Galing yan sa kalawakan. Kung magagawa mong ihiwalay ang bakal na nakahalo dyan, ay gawin mong itak bilang sandata at gamitin mo upang mabigyang hustisya ang pagkamatay ng iyong anak." "Ibig niyong sabihin ay isa itong bulalakaw?" "Tama ka. Matagal ko yang itinago dahil alam kong darating ang araw na magkakaroon ito ng halaga. Tulad ngayon." Matapos magpasalamat ni Nardo, ay umuwi na ito at ipinahinga ang sarili. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa kanyang pandayan at inumpisahang tunawin ang bulalakaw. Hindi naging madali para kay Nardo upang maihiwalay niya ang metal na sangkap ng bato. Ngunit ang determinasyong mabuo ang isang uri ng sandatang magbibigay ng katarungan sa sinapit ng anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang tapusin ang sinimulang gawain. Sa paghihiwalay pa lang ng metal ay inabot na ng 3 araw at 2 gabi si Nardo. At halos 5 araw naman ang inabot sa pagpapanday at paglililok sa napakatigas na metal bago niya matapos ang isang obrang tatapos sa kasamaan ng mga aswang. Puyat man at pagod si Nardo ay masaya siyang pinagmasdan ang natapos niyang sandata. At nang itapat niya ito sa liwanag ay naglalabas ang itak ng kakaibang ningning. Nang subukan naman niya itong iwasiwas sa hangin ay dinig niya ang kakaibang tunog na tila musikang masarap sa pandinig. Napangiti si Nardo. "Pumanda kayong mga halimaw dahil nalalapit na ang inyong katapusan. Hindi ako titigil sa pagtugis sa inyo hanggat hindi nakakamit ng aking anak ang hustisya." Bulong niya sa sarili.
Hindi nagtagal ay dumating sa pandayan ni Nardo si Mang Bartolome. May dala itong maliit na botelya na naglalaman ng banal na tubig. Napakahusay ng pagkakagawa mo, Nardo. Hindi pa rin kumukupas ang husay mo bilang panday. Ilapit mo sa akin ang itak. Wika ni Mang Bartolome. Inilapit naman iyon ni Nardo at sinimulan ng manggagamot ang pagbibigay dasal gamit ang sinaunang uri ng salita. Matapos ang dasal ay binuhusan niya iyon ng banal na tubig. Ngayon, Nardo, ay maaari mo nang ipagpatuloy ang pagtugis sa mga kampon ng kadiliman. Patnubayan ka ng lumikha at naway ligtas ka sa iyong pakikipaglaban. Wika ni Mang Bartolome. Matyagang hinintay ni Nardo ang muling pagbilog ng buwan at lumipas ang ilang linggo ay sumapit na ang gabing pinakahihintay niya. Ang gabing pakikipagtuos sa aswang. Muli siyang bumalik sa masukal na kagubatan kung saan nakatirik ang kubo ng nilalang. Pagdating niya doon ay napansin niya ang mahinang liwanag na nagmumula sa loob ng kubo. Maingat siyang lumapit at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Lumikha ng ingay ang lumangit-ngit na pintuan at mula sa gitna ng kubo ay isang figura ang nakita niyang nakaupo. Matagal na kitang hinihintay, Nardo, nang dahil sa'yo nawala ang pinakamamahal kong si Carling. Wika ng lalaki sa mabangis na boses. Gulat at hindi makapaniwala si Nardo dahil ang lalaking nasa kanyang harapan ay walang iba kundi ang kilalang lasenggo sa kanilang baryo. Cadensio, isa ka ring... Oo, at pagbabayarin kita sa ginawa mong pagpatay kay Carling. Kung napatay ko siya, ay tama lang sa kanya yon. Dahil sa pagkahayok niya sa laman, ay pinatay niya ang aking anak na si Lila. At ngayon ay nalaman ko, ang kaugnayan mo kay Aling Carling, ay tatapusin na rin kita. Tatapusin? Akala mo ba'y magtatagumpay ka, Nardo? Ako'y ipinanganak sa kadiliman, habang ikaw ay isang pangkaraniwang tao lang na naliligaw sa mundo na hindi mo kayang unawain. Tignan mo ang iyong paligid, Nardo. Wika ni Cadensio. Iginala ni Nardo ang paningin sa paligid at napansin nito ang mga ukit sa apat na haligi ng kubo. Mga simbolo na tila may kaugnayan sa mahiwagang mundo. Ano ito, Cadensio? Ang sumpa, Nardo. Hindi mo ba alam, ang kubong ito ang simula ng lahat. Dito ginawa ang unang ritual na nagbigay sa amin ng buhay. Dito rin ginawa ang mga sumpa na nagtali sa aming lahi sa kagutuman ng laman ng tao. At ikaw ang tagapagdala ng sumpang ito? Tanong ni Nardo. Hindi ako ang una, ngunit ako ang magiging huli kung magtatagumpay ka. Ang sumpa ay naipapasa, Nardo, at ang sumpang ito baka nasa iyo na rin. Tinitiyak kong hindi ka aalis sa kubong ito na tulad ng dati. Napakawalang hiya nyo. Pinagkatiwalaan kayo ng mga taga-baryo. Ngunit kayo pala ang mga halimaw na kumikitil ng buhay at nagbibigay pasakit sa bawat tao. Tama na ang drama, Nardo. Tanggapin mo na lang ang paniningil ko. Sa gitna ng dilim ng kubo, tanging ang liwanag mula sa gasera ang nagsisilbing tanglaw sa magkasalungat na nilalang.
Ang panday na puno ng galit at hinagpis, at ang aswang na may halong yabang at kasakiman sa kanyang mga mata. Sa isang iglap ay dumiretso ang nilalang kay Nardo. Nagtatakbo gamit ang kamay at paa na parang sa hayop. Ang bilis ng kilos nito ay hindi kayang sundan ng mga mata. Napaatras si Nardo. Itinaas ang kanyang itak na gawa sa metal ng bulalakaw at pilit na pinananangga sa matalim na kuko ng halimaw. Tumama ang mga kuko ng aswang at narinig ang nakakakilabot na tunog ng metal at matigas na bagay. Napaatras ang panday, ngunit hindi siya nagpatalo. Kung akala mo ay kaya mo akong talunin ng takot, ay nagkakamali ka, Cadensyo. Sigaw ni Nardo at hinataw niya ang itak. Tumama ito sa braso ng aswang. Bahagyang napasigaw ang nilalang dahil sa pagkakaputol ng kanan nitong braso. Ngunit napalitan din agad ang sigaw ng malakas na paghalakhak. Ikinagulat naman ni Nardo ang nasaksihan dahil ang naputol niyong braso ay mabilis ding tumubo at muling nabuo ang naputol nitong kamay. Magaling, Nardo. Ngunit kulang pa ang tapang mo upang itigil ang kagutuman ko. Biglang tumalon ang aswang sa kisame ng kubo. Ang mga kuko nito ay dumidikit sa kahoy na parang paniki. Habang nasa itaas, biglang nawalan ng liwanag ang gasera. Napuno ng dilim ang paligid at naramdaman ni Nardo ang malamig na hangin na parang dumapo sa kanyang leeg. "Nasaan ka?" tanong ni Nardo. Pilit iniikot ang itak upang protektahan ang sarili. Nasa paligid mo, Nardo. Ang dilim ay kaibigan ko. Narinig ni Nardo ang tunog ng paggalaw mula sa kanyang likod. Biglang umatake ang aswang. Ngunit sa huling segundo ay naisalag niya ang itak. Tumama ang talim ng itak sa mga daliri ng aswang. Dahilan upang maputol ang mga daliri nito at mahulog sa sahig. Hindi na naghintay si Nardo. Agaran ang ginawa niyang pagluhod, sabay wasiwas sa tangang sandata at tinamaan niya ang paa ng aswang. Napasigaw na naman ang nilalang dahil sa naputol na mga paa nito. Isang malakas na kalabog ang narinig ni Nardo. Alam niyang napabagsak niya ang aswang. Mabilis nang kinapa ni Nardo ang gasera. Nang mahagilap niya ang ilawan, ay ginamit niya ang natitirang posporo sa kanyang bulsa. Sa pagliwanag ng paligid, ay nakita niya ang nilalang na kasalukuyang pinapatubo ang mga naputol na paa. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang panday at nilapitan ang aswang upang igawad ang kamatayan. Ngunit hindi inaasahan ni Nardo ang ginawang pag-atake ng nilalang. Gamit ang mga kamay nito, ay nagawa niyang makalukso patungo kay Nardo. Sa bilis ng pangyayari ay hindi nagawang maiwasan ni Nardo ang ataking iyon ni Cadensyo. Gamit ang mga hita ay inipit ng nilalang ang leeg ni Nardo. Habang ang mga himaymay ng tumutubong laman sa binti ng aswang, ay ramdam ni Nardo na tumatama sa kanyang likod. Nang akma ng ibabaon ng aswang,
ang matitigas at nagtutulisang kuko nito sa ulo ng panday, ay inunahan na ito ni Nardo. Mabilis niyang itinaas ang kanyang itak at buong lakas niya iyong isinaksak sa ulo ng nilalang. Kumislap ang itak ni Nardo at naglabas ito ng kakaibang tunog. Tunog na tila isang musikang sumasabay sa galaw ng hangin. At singbilis ng kidlat na bumaon iyon sa sintido ni Mang Densyo. Nanlaki ang mga mata ng halimaw at napatigil ang mga kamay nito. Bakas sa muka ang labis na pagkagulat. "Mamatay ka, halimaw!" sigaw ni Nardo. At mas idiniin pa nito ang nakatusok na itak, dahilan upang tumagos ito sa kabilang sintido ng aswang. Sa isang iglap ay bumagsak ang nilalang na wala ng buhay. "Hindi na kayo makakapanakit pa ng iba. At magsama kayo ni Aling Carling sa impyerno," wika ni Nardo sa galit pa ring boses. Akma nang aalisin ni Nardo ang itak na nakabaon sa ulo ni Mang Densyo, nang biglang magmulat muli ang mga mata nito at hinawakan si Nardo sa kamay, sabay nagwika ito. Akala mo ba natapos mo na ang lahat? Ang sumpa ay hindi basta nawawala. Ang liwanag mo ngayon ay magiging dilim bukas. At sa huling sandali, ang aswang ay naglaho. Naiwan si Nardo sa kubo, duguan at humihingal. Dinampot niya ang itak at gasera, at bago siya lumabas ng kubong iyon, ay ibinato niya ang gasera at kumalat ang apoy nito. Palayo na si Nardo sa nagliliyab na kubo, nang bigla na lang siyang makaramdam ng kakaiba sa sarili. Tila nagkikislutan ang bawat hibla ng kanyang laman at nag-iinit ang buo niyang katawan. Biglang natigilan si Nardo nang mapansin niya ang kanyang mga kamay na tinatamaan ng sinag ng buwan. Unti-unting humahaba ang kanyang mga kuko at tumutubo ang maiitim na balahibo sa kanyang mga braso. Doon naisip ni Nardo ang huling sinabi ng aswang tungkol sa sumpa. Hindi maaari ito. Ayokong ako ang magpatuloy sa sumpa ng kadiliman. At kahit kailan, ayaw kong manakit ng kapwa-tao. Bulong ni Nardo sa sarili. Sa tabi ng isang matandang puno ng nara, ay lumuhod si Nardo at nagdasal. Humingi ng kapatawaran sa Diyos dahil sa isang kasalanang kanyang gagawin ng gabing iyon. Matapos itong makahingi ng tawad sa Diyos, ay hinugot niya ang itak mula sa kanyang baywang at nagwikang, "Ang itak na ito ay simbolo ng kabutihan at tanging karapat-dapat na tao lamang ang siyang susunod na magmamay-ari nito." Matapos wikain ni Nardo ang mga katagang iyon, ay buong tapang niyang isinaksak sa kanyang likod ang itak. Ilang segundo lang ang lumipas at naglabas ng kakaibang liwanag ang itak at naging bato si Nardo. Habang ang kanyang obra ay nananatiling nakabaon sa katawang naging bato sa loob ng kagubatang iyon na siyang tanging saksi sa lahat ng pangyayari. Wakas. Maganda po ang kwento natin ngayon, mga kakilabot. Yun nga lang po, masyado yatang naging parang kawawa ang ating bidang si Nardo. Dahil bukod sa nawalan na siya ng anak, ay nalipat pa sa kanya ang sumpa ng mga aswang na naging dahilan upang kitilin niya ang kanyang buhay. Pero humahanga ako sa kanyang katapangan at pagmamahal sa mga tao.
dahil mas ninais niyang kitilin ang kanyang buhay para lamang wag makapanakit ng kapwa. So muli po, ito ang inyong kakilabot na nagpapasalamat po sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa ating channel. Dumako na po tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa lahat ng ating subscriber at sa magiging subscriber pa. Shoutout din po kina kakilabot Tita Sareno. Salamat po ma'am. Milagrosa Luke from Hong Kong. Thank you po. Carmelita Pruna from Dubai. Salamat po. Charlene Gumansing from Muscat, Oman. Thank you po. Asili Gumban. Salamat po. Bioli Liharso. Thank you po. Miles Away. Salamat po. Elsa Gonzalez from China. Thank you po. Nida Kiambao from Kuwait. Thank you po. Joel Di Guzman. Salamat po. Emmanuel Escobel from Laguna. Thank you sir. Inday Samonte. Thank you po. James Mark. Thank you po. Edelberto Balanlay from Northern Samar. Thank you po. Jeneline Mangulabnan from Isabela. Thank you po. Muli po, ito ang inyong kakilabot na taus-pusong nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta. God bless po sa lahat.